Mga ka-RSP, ngayon po ay, ngayong pong Hunyo ay ang National Kidney Month at this week ay ginugunita rin po natin yung National Organ and Blood Donation Awareness Week. Kaugnay po yan ay ating pag-uusapan para hindi tayo mag-aray-atay o may-atay. Hingi po tayo ng detalye patungkol sa mga ito. Makakasama po natin si Dr. Riza Antonet, isa pong nephrologist mula sa National Kidney and Transplant Institute, at si Sir Abraham Mirandilla Jr., ang President ng Kidney Transplant Association of the Philippines. Good morning po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning, Audrey. Good morning, Daniel. Well, Doc, una po sa lahat, ano po ba yung kahalagahan at yung impact sa publiko ng paggunita ng National Kidney Month? At ano po ang ilan sa mga halimbawa ng programa na isinasagawa ninyo kaugnay po nito? So yung tema po ng National Kidney Month natin ngayon, no, is batoy alagaan, buhay ay paglaban. Importante po ngayon yon kasi tumataas na po yung cases of kidney disease sa Pilipinas. Dumadami na po yung mga pasyente natin na nagda-dialysis. In fact, yung chronic kidney disease or yung permanenteng problema sa kidneys, isa na po yun sa top 10 na causes of diseases dito sa Pilipinas. Kaya po dapat bigyan natin ng kahalagaan yung kidney health. Doc Riz, ano po yung pangunahing tungkulin ng kidney o bato sa ating katawan? Gaano ba siya talaga kahalaga? No? Kasi madalas yan na para sinasabi na aabuso. Opo. So, mahalaga po yung tungkulin ng kidneys po sa katawan natin. Yung pinaka-important po na ginagawa niya, tagasala po siya ng dugo natin. Tinatanggal po niya yung excess na tubig, yung mga toxins, yung mga dumi sa dugo natin sa pamamantala ng pag-ihi ng isang pasyente. Bukod pa po dyan, tumutulong din po siya mag-maintain ng kalusugan ng ating mga buto, tumutulong din po siyang panatiling okay yung mga dugo natin kasi gumagawa din po siya ng red blood cells. Yung pagbalanse din po ng mga essential na minerals sa ating katawan tulad ng sodium at potassium, ginagawa din po yan ng kidneys. Kaya po mahalaga po talaga yung role ng kidneys at saka kapag nasisira ito, malaki po yung epekto sa overall health ng isang tao. So, kontiktado siya sa halos lahat ng organ, napakahalaga niya, no? Well, sa panahon po ngayon, recently nagkaroon ng mga pagbabago ang PhilHealth sa pagbibigay ng tulong para sa mga packages sa pagbibigay ng dialysis, Ibig sabihin nito, may malaking demand nito. Maraming nagkakaroon ng problema or kidney problem among Filipinos. Yes po. So, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po ba natin pangangalagaan yung ating mga kidney? Simple lang po, no? Kasi po yung number 1 and number 2 causes po ng chronic kidney disease sa Pilipinas ay yung hypertension tsaka diabetes. So dapat po kung meron na po tayong high blood tsaka diabetes, kontrolin po natin ito. Pananatiling normal po yung blood pressure, pananatiling pong normal yung ating blood sugar. So magagawa po natin to kapag regular po tayo nagpapacheck up sa doktor, umiinom po tayo ng mga gamot natin kung meron po tayong maintenance medications. Kung wala pa naman po tayong high blood tsaka diabetes, kumain po tayo ng masustansyang pagkain, iwasan po natin yung masyadong maalat, uminom po tayo ng maraming tubig din po. Ang guilty ako dyan, Doc. Ito yun yung masarap eh. Yun nga Ang po mga Pilipino mahilig sa maalat. Opo. Diba? Minsan nga toyo lang inuulam na eh. Tsaka kahit yung mga paborito natin dishes, Doc, diba? Yung sinigang, kailangan matis. Maalat, asin. Maalat po talaga yung panlasa ng Pinoy, no? Pero importante po talaga na mabigyan natin ng kaalaman na kapag masyadong maalat po yung pagkain natin, maaari pong makakos ng hypertension, tsaka maaari pong makakasira ng kidneys natin. Alright, dako naman tayo kay Sir Abram. Dahil po ngayon ay National Organ and Blood Donation Awareness Week, dumakal po tayo dun sa mismong transplant and donation. Gaano po karami yung mga backlogs natin, Sir? Good morning po. At bago ko po sagutin yon, ako po si Abraham at member po ako ng Kidney Transplant Association of the Philippines. Kami po yung mga pasyente na sinasabi, kinakento ni Doc, kami po yung mga tinamaan ng CKD, chronic kidney disease. So, ibig sabihin po, nasira ang dalawa naming bato at ngayon dumaan kami sa dialysis at nabiyayaan ng transplantation. Kidney transplant. Ako po ngayon ang president ng aming association. Ngayon po, ang aming advocacy po talagang pinapalagana po talaga namin ang tungkol sa donation ng mga
organs. Katulad ko po, ako po ay napaka-swerte at nabigyan po ng kidney donation. Kaya po ako ay, actually ngayon po ay 21 years na po akong transplant. Way back 2001 po. Well, Sir Abraham, pag-usapan natin itong tinatawag na LGBT screening na ginagawa, no? Paano po malalaman kung kaya ng katawan natin na mag-donate ng organ? Oo. Siyempre, meron po ng batayan kung sino po ang mag-donate. Dalawang klase po ang organ donors. Una po ang tinatawag naming living at cadaver donors. Sa living po, meron pong tinatawag na related, living related. Yung pangalawa po ay non-living related. Ibig sabihin po yun ay mga kaibigan. Living related po mga nanay, tatay. At ang pangalawa po yung cadavers. Paano po malalaman? Siyempre, dadaan po yun sa nephrologist. Dadaan kay doktor. Siya ang titingin kung siya ay healthy. Titingnan po lahat yun, yung heart, yung lungs, and everything. Pag okay po siya, then eventually, ire-recommend po siya bilang isang kidney donor sa recipient po. Alright. At napakalaking bagay po yun at madudugdugan po ng buhay yung mga CKD patients. Saksing buhay ka po, sir. Buhay na po. Sir, ang ganda ng testimony niyo, no? Yes po, Nakaka-inspire. So, ano na lang siguro, sir, yung mapapayo niyo sa mga kababayan natin, no? Kasi para maiwasan po na umabot pa po sa pagpapalit ng Okay. kidney. Unang-una po, para po sa mga nakikinig sa atin lahat po, ang unang panawagan po namin, pag meron po ng may sakit sa inyong mga kaibigan o kamag-anak, dugtungan po natin ng buhay. At hinihingi po namin doon sa mga kamag-anak, kapatid o kaibigan, mag-donate po kayo ng kidney. Wala pong mangyayari sa inyo. Kayong mga donors ay healthy pa rin po. Katunayan, ngayong Sabado po ay magse-celebrate po kami ng tribute to donors. Bibigyan namin sila ng tribute lahat po mga nag-donate ng kidney sa amin. Gagawin po yon sa National Kidney ngayong 28 po. Living and cadaver donors, bibigyan po namin ng tribute po. Doktora, bilang panghuli na lamang po, no, may mga programa pa po bang inihanda sa National Kidney and Transplant Institute kaugnay po sa kidney health? Marami po kami mga programang naihanda. So nagbibigay po kami ng mga lay fora para po mag-spread ng awareness on kidney health, yung mga different options po kapag nandun na po tayo sa end stage, yung mga different options ng dialysis. Nagbibigay din po kami ng mga awareness campaigns regarding hypertension tsaka diabetes kasi nga ito po yung mga pangunahing sanhi ng CKD. Alright, maraming salamat po Dr. Riza Antoinette So at Sir Abraham Mirandilla Jr., ang President ng Kidney Transplant Association of the Philippines sa pagbabahagi po ng inyong kwento. Thank you Maraming din salamat, po. Doktora. Thank you. Sir Abraham. Thank you po.